Hello, Kapip! Happy Wednesday! So, market insight lang tayo sa mga pair na prepare natin ngayon, no? So, kagabi lang nagkaroon tayo ng live session sa community natin. And ngayon, magma-market insight rin tayo sa mga pair na prepare natin ngayon. So, October 15, 2025. So, start tayo sa mga news. So, ito na question din to ng isa sa mga students sa intensive program ni PIP, no? Na bakit ganito yung news ngayon ng US tentative. So, hindi natin alam ano yung nasa utak ni Trump, pero we'll see. Kasi ginaguide naman din tayo ni Coach Limwell sa Funda in case na ano yung mga insight ngayon sa fundamental, okay? So, ngayon, ang ano lang natin, chill lang tayo sa mga US pair. Marami namang mga pinagpipilian tayong ano, no? Currency pair. So, pag in case talaga na indecision, so tingnan lang natin kung magkakaroon ba tayo ng setup sa technical. Pag hindi, wag ipilit. Okay? So, ayun. So, start tayo dito sa BTC USD. Pero dahil nga maraming nagtitrade ng Bitcoin. So, simulan natin sa BTC USD. Okay? So, Bitcoin. Ayan. So, kumusta ba yung Bitcoin? Ano nangyari sa Bitcoin? And so, kung sino yung nakapanood nung last market update natin, no? Nung last week. Okay? So, ngayon makikita natin. Actually, maraming ang nagsasabi na maraming nalugi sa Bitcoin. Ayan, pero kung makikita naman din natin, nagkaroon lang talaga ng whipsaw. Pero sa mga ano, sa mga ano talaga, naglalagay talaga ng SL. So, hindi yun masakit. Kumbaga, normal lang yung galaw ngayon. Kasi nga, kung na-SL ka talaga, wala naman, di naman natin alam kung ano kung ano talaga yung gagawin ng market Pero at least, nagampanan natin yung tamang risk management based sa naging capital natin. Okay? Yun lang naman talaga yung kaya natin kontrolin. Okay? Yung paglagay ng SL and proper lot size based sa capital natin. Okay? So, yan yung paulit-ulit nating nire-remind sa mga student ni PIP. Okay? Kasi hindi natin control. Ano lang tayo, kumukurot lang tayo sa market. Okay? So, yun, balik tayo sa pag-chart natin. So, ngayon, si Bitcoin, ano pa naman din talaga, bullish pa rin kay Bitcoin kasi ang bias natin sa 1 week, makikita naman natin, very clear pa rin talaga na uptrend direction pa rin talaga siya. So, ano nangyayari ngayon? Nasa sideways move tayo sa Bitcoin. So, kung makikita natin yan sa mas lower time frame, ito is nagkakaroon tayo ng range. Okay? So, dito sa part na to last week, nagbigay ng bearish candle. To, ang laki nung ano, week. Ayan, na binabaan niya. Pero ngayon, tingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng long or short position. So, dahil nga nagkakaroon tayo ng sideways kay Bitcoin, ito lang yung mga pwede nating potential na abangan. Ano yung magiging reaction? Ngayon, nasa support zone siya. Ito yung support level natin sa bias time frame natin. Ito naman yung resistance level natin. So, for today, hahanap lang tayo kung ano yung pwedeng maging ano natin dito, maging position natin dito. Buy ba or sell? Okay? So, sa part ko, hindi ako ganun ka sobrang nagtitrade kay BTC USD, pero inaabangan ko yung mga major zone talaga niya. Okay? Kasi, kumbaga hindi ako magkakaroon ng multiple entry. Pag once na very clear sa akin yung zone na yon at kung ma-SL man, tingnan natin kung saang zone ulit yung potential na magre-react. So, yun lang. In short, chill lang tayo. Huwag masyadong agresibo sa market kasi baka yung capital mo yung ma-wipe out. Okay? So, ngayon, balik tayo. Parang hindi pala to market insight. Paninermon pala to, no? So, marami kasing nag-ano, pero outside naman yun sa PIP. Wala namang nag-ano ngayon.
nag-message na nasunugan sila ng capital. So, ayan, makikita naman natin. Chill naman ngayon si Pip. Di natin alam kung sino sa kanila pero wala namang nag-share. Ayan. Kalmado naman din. And alam naman din natin na si Pip naglalagay talaga sila paulit-ulit namin sinasabi yan na laging magkaroon talaga ng SL. Wag na ugaliing hindi maglagay ng SL. Okay? So, kailangan talaga yung SL. Kasi yun yung magpo-protect sa capital na pinaghirapan mo. Okay? So ngayon, back to technical analysis tayo. Makikita natin dito for BTC USD, nasa support zone siya. And nakaraan lang, nagkaroon tayo ng whipsaw. Makikita natin dito sa mas lower time frame, 4 hour. Malaki, ang laki ng ginalaw na to. 4 hour time frame lang, ganito na ilang pips na yung inakyatan niya, binabaan niya. 'Di ba? Literal na whipsaw talaga. So ngayon, tingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng position dito for long position dahil nga nasa support zone siya or magkakaroon tayo talaga ng breakdown dito. So if in case magkakaroon tayo ng breakdown, ito yung next support na inaabangan natin. Okay? Yan. So ito yung next support and kita natin yan. So ano pa naman din siya? Good zone pa naman din siya tulong ito. So, dahil nga uptrend direction tayo, and nagkaroon lang tayo ng sideways, so respect lang natin kung ano yung ibibigay ng market, adapt lang natin kung ano yung nakikita, ano yung pinapahiwatig ng market, okay? So, ngayon, wala pa namang sign na magkakaroon tayo ng long position. Relate natin, top-down analysis tayo from higher time frame to lower time frame. And kung makikita natin sa lower time frame, itong volume na to, nagkaroon tayo ng invalidation. So, dito pumasok yung whipsaw, no? Karoon tayo ng uptrend. Kaso nga lang, hindi nagkaroon ng rejection sa level na to. Ito yung inaabangan natin last week na break niya yung level na to. Ito yung naging support natin. Pero ngayon, nag-a-act as resistance level ito. Na-break niya. So, lagay lang natin as resistance level. Yan. So, itong volume na to, invalid na to. Ngayon, ano ba yung pinapakita ni Bitcoin sa 4 hour time frame to guys ha? 4 hour time frame, nagkakaroon tayo ng short-term downtrend. So, bakit tinatawag natin short-term downtrend? Kasi sa higher time frame nga, overall bias natin pa rin talaga kay Bitcoin. Long position pa rin talaga. Okay, nag-aantay lang tayo ng good entry sa mga zone para magkaroon ng long position tayo. Okay? Pero dahil ngayon wala pang sinasabi na right time na para mag-long tayo, so chill lang muna tayo. So yung support naman natin sa 4 hour time frame. Ito yung support. So ito yung lalaruin na lang muna natin. Ngayon, wala pang reaction. Resistance. Ayan. So sa ngayon, ang inaantay natin dito, if magkakaroon ba tayo ng volume para ma-retest ulit itong resistance natin. So, kung 4 hour time frame, yung bias mo or yung entry mo, mas okay na magkakaroon tayo dito ng breakout. Okay? Then, retest para mag-long. So, ngayon kasi kung makikita natin, no, volume pa itong pinapakita. Volume ng sellers. So, respect natin kasi potential pa talagang bumaba pa talaga din siya. Okay? Sa next zone natin, which is ito, yung support zone natin. So, we'll see kung ano yung i-break niya. Ito ba ang resistance level ba natin? Dahil nga ngayon, hindi pa naman natin masasabi na nag-a-act na yung buyers. So, potential if ito yung i-break na support, ayan. So, target natin is ito or support zone natin. Or kahit itong mapantayan lang itong week na binigay niya. Okay? Ito. So, tingnan natin kung magkakaroon ulit dito ng rejection or tuloy-tuloy pa talaga siyang bumaba. Okay? So, ngayon,
Dahil nga nasa sideways tayo, respect lang natin ano yung pinapakita ng bias time frame natin sa 1 day at nakakailang rejection din to. Ayan. Ngayon, nag-reject sa resistance ulit. So, etong base sa candlestick, price action behavior, ano pa naman din siya? Sellers pa rin talaga yung dominant. Okay? Sellers pa rin yung may control. So, tingnan natin kung magkakaroon ulit ng another short-term downtrend. So, pwede rin natin i-fib ito. Makikita natin. Ayan, 0.5, itong resistance. Yan. So, ngayon sa akin, nasa gitna pa yung price, kaya tingnan natin kung i-retest ba itong resistance na to at magkakaroon ba tayo ng short-term sell position or mabibreak niya itong resistance natin. If mabibreak, antay tayo ng retest to long. Pero if magkakaroon ng rejection sa resistance, pwede natin targetin ulit yung support level nito. Okay? So ngayon, pause tayo kasi nasa gitna pa yung market. Ayan. So pag nasa gitna niyan, no trade muna tayo. Okay? Kasi pwede tayong paulit-ulit lang may SL dyan. Ayun. So tapos na tayo for BTC USD. Ngayon naman, punta tayo sa minor pair, AUD CAD. So for AUD CAD, ano ba, bakit ko ba sinabak si AUD CAD? AUD CAD. AUD CAD. Okay, AUD CAD. Sa AUD CAD pala natin, base sa funda natin ngayon, no? Papasok tayo ng risk off. Ngayon, so pag sinabing risk off, ano ba yung mga pwedeng maano natin, ma-trade natin? Siyempre yung mga USD, JPY, CHF, mga ganon. So tingnan natin kung ano yung ang funda natin, malakas yung JPY. So ngayon, dahil nga sa ang pinakamahina naman na major pair, ang pinakamahina na risk on, AUD. Ngayon sa funda natin. So, yung CAD medyo lumalakas na. Kaya tingnan natin if magkakaroon tayo ng long position naman dito for AUD CAD. O long position, short position. Kasi based sa funda natin, AUD yung pinakamahina ngayong risk on. Okay? And yung CAD yung medyo bumabawi. So, tingnan natin. Based dito sa technical natin, sa 1 week time frame, makikita natin from uptrend, nagkaroon tayo ng downtrend. Tapos dito nag-reverse ulit, nagkaroon ulit tayo ng uptrend. Okay? So, tingnan natin kung itutuloy niya ba itong uptrend na pinapakita or magkakaroon ulit tayo ng downtrend. Okay? So, yan. Ito yung i-analyze natin sa lower time frame. So, kung makikita natin, ito yung volume for sellers last na binigay. Then, nahila kagad ng mga buyers. So, ito yung level ng support natin. Ayan. Kasi dito, paulit-ulit nagkakaroon ng rejection. Okay, so nasan tayo ngayon? Nasa consolidation tayo, nagpipingpong lang siya dyan. So, tingnan natin from 1 week to 1 day. And ngayon, sa 1 day time frame natin, top-down analysis tayo, galing siyang support. Ngayon, nagre-react ulit yung mga buyers na potential. Iti-test niya ulit itong resistance level natin. So, ngayon, dahil nga sa pinapakita niya is nasa sideways tayo, nagpipingpong lang siya dito sa support and resistance natin for 1 day time frame. Nakakailang reject na tayo, no? Makikita natin. First touch, then second. Ayan. Pero saan ba galing ito? Uptrend. Okay? So, we'll see kung dahil nga sa funda natin na sabi humihina yung AUD and yung CAD, lumalakas. Okay?
So, tingnan natin kung magkakaroon ba talaga tayo ng short-term position dito or mag-continue pa rin yung long position natin. So, tingnan natin. Ito yung i-analyze natin sa lower time frame. So, for lower time frame, punta tayo sa 4-hour time frame. And expect nga natin na meron tayong sideways move dito. Ayan, ito yung support natin. And ito naman yung resistance level natin. Ito yung nilalaro-laro niya lang. Ayan. Kung makikita natin dito, tuwing pumupunta siya sa resistance, nagkakaroon ng reaction, and then ito, volume ng sellers, na ngayon, ito yung paulit-ulit niya binabalikan. So, take note guys, nasa sideways move tayo kay AUD CAD. So, we'll see kung magbibigay ba dito ng, mabibreak ba itong resistance natin to continue sa next zone natin, sa major resistance natin, or magkakaroon tayo ng reaction dito to sell. Kasi nga, based sa funda natin this week, mahina yung AUD. So, tanda natin, pag ano tayo sa funda, hindi naman agad-agad na pag binigay ngayon yung um, feedback or result, insight ni Coach Limuel, ngayon kaagad magre-react or ngayon kaagad magmamanifest. So, pwedeng by next week, pero dahil nga Wednesday, insight natin ngayon, so we'll see kasi medyo volume pa ito for buyers na papangunahan natin na magkakaroon tayo ng short position. Okay? So, ibibase pa rin talaga natin kung right time na ba, ito na ba yung binibigay ni market para magsabi na pwede na tayong mag-short kasi sabi nga sa funda natin, mahina yung AUD. So, tingnan natin, okay? Kasi parehas, ano naman to, risk on yung AUD CAD. Pero dahil nga ang pinakamahina is AUD, susundan lang natin kung ano yung pinapakita. Okay? Top-down analysis tayo for 1 day. Ngayon, punta tayo sa time frame natin, 1 hour time frame. At kung makikita natin, halata na siya, no? Na nagre-react na talaga yung mga sellers. Ayan. So, nagmamanifest yung funda natin. Okay? So, ngayon, nasa sideways tayo and ito yung paulit-ulit niyang binabalikan. So, we'll see kung magbibigay ba dito ng reaction. Kasi volume pa naman din to. Bibigay ba ng reaction dyan to sell? Then, ito lang ulit yung target natin. Or, kung wala talagang magiging position for short term, downtrend, antayin natin ma-break. Then, abangan natin tong next resistance. Okay? And dito tayo pwedeng mag-abang kung ano yung i-reject niya ba ulit to sell. Okay? So, pwede tayo dito, take profit na or ito. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung i-reject niya. Itong minor resistance ba? Or iti-test niya ulit itong next resistance level natin. So, wala na tayong ibang hahanapin dyan sa gitna or what. Dito na lang tayo sa mga zone kung ano yung magiging reaction niya. Okay? So, ngayon, observe lang muna tayo kasi nasa papuntang resistance siya kung magbibigay ba siya mamaya or bukas ng position. So, sa ngayon, Wednesday, hindi ko pa masasabing magsisell tayo dito kasi based sa price action, hindi pa naman, wala pa namang volume ng mga sellers. Okay? Wala pang sinasabi na nagre-react na yung mga sellers. Okay? So, pwede tayo magantay dito ng price action confirmation. Okay? Kasi yung kahapon na binigay dito na candle, indecision, then ngayon nagkakaroon ulit tayo ng bullish candle, pero hindi naman ganun ka sobrang aggressive unlike nitong aggressive na bearish candle na to, di ba? So, sa ngayon, nagkakaroon pa tayo ng sideways sa 1 hour. Okay? So, ito lang yung potential na zone na abangan natin. Itong minor resistance or itong next resistance natin, major resistance natin. Okay? So, ito lang yung mga pwede nating abangan. Ano yung magiging reaction.
So next tayo, Euro USD. Dito naman tayo sa major pair. So, marami kasi ditong nagtitrade din ng euro, no? So, bigyan rin natin ng insight yung euro USD. Okay? Ayan. So, for Euro USD, ano ba nangyayari kay Euro USD? Makikita natin sa mas higher time frame, like yung 1 week. Ulit-ulit natin sinasabi sa community natin, no? Sa peak na maging aware din tayo kung ano yung binibigay ng market. So ngayon, ano ba yung binibigay niya? Nagkakaroon tayo ng sideways na galaw dito for Euro USD. Kaya ako, hindi muna ako nagbababa totally talaga ng 30 minutes, 15 minutes kasi yun nga sa base schedule ko, medyo ang dami ko pang mga ina-execute na task. So, medyo nagtataas ako ng time frame. Like, ang pinakamababa ko munang time frame ngayon sa pagtitrade ko 1 hour or 4 hour. Okay? So, pag ganyan, syempre, bilang lang yung mga trades natin. The more na mataas yung time frame natin, as in, bilang lang talaga yung mga trades. And then, hanapin lang natin yung mga quality setup. Okay? So, ngayon, based dito sa time frame, 1 week natin, dahil for 1 week, nasa sideways tayo, ano ba yung magiging reaction natin for Euro USD? Pag mga consolidation na ganito yung galaw, ano yung dapat natin gagawin? So, neutral tayo kay Euro USD. Okay? Pero dahil nga 1 week time frame to at gusto lang natin sabayan yung nangyayari sa market, okay, kung ano yung mga binibigay niyang position, kahit naman consolidation, magkakaroon pa rin talaga ng setup kung aware ka kung paano rin to ititrade yung consolidation. Okay? So, lahat naman to dinidiscuss rin natin sa program ni Pinoy in Profit. Okay? So, ngayon, dahil nga nagko-consolidate siya at nagpipingpong lang dyan, tingnan natin, ano ba yung ina-expect natin na galaw nito sa mas lower time frame. Medyo ano siya, magulo. Okay? So, based dito, dahil nasa consolidation nga tayo, ito yung resistance level natin, ito naman yung support level natin. So, ito yung mga major zone natin for 1 day time frame. Okay? So, ngayon, nasa ngayon yung price? Andito. So, kung bababa tayo ng time frame, ito is zone din to ng mas lower time frame. So, makikita natin, karoon tayo ng rejection sa support zone. And ngayon, nasa gitna yung price. Tingnan natin kung itutuloy niya ba to pababa or ititest niya ulit yung resistance to continue sa consolidation na binibigay for higher time frame. Okay? So, top-down analysis tayo dahil today lang yung binibigyan natin ng insight. Kahapon, nag-end tayo ng bullish candle, kaso nga lang, nasa minor, kumbaga nasa support zone ito ng 4 hour. Pero kung 1 day, yung ano natin, timing natin, so pag ganyan talaga yung price, no trade tayo dyan. So, connect natin for 4 hour time frame. If magkakaroon ba tayo ng position ngayon sa 4 hour time frame. 4 hour time frame, makikita natin na, ay, 1 hour pala to. Ayan. 4 hour time frame, makikita natin, no? Nagkakaroon pa tayo ng downtrend dito. Okay? So, basic structure lang, no? Ayan. Ito. Yan. So, ngayon, tinitest niya ngayon yung resistance level. Okay? So, pag ganyan na nagkakaroon pa tayo ng short-term downtrend, respect lang natin kung ano yung pinapakita ng market. Okay? Hindi natin pwedeng anuhan yan na long tayo ng long. Eh kung yung mas lower time frame, hindi pa nagpapakita ng long position. Okay? So, sa ngayon, ang nire-reject pa niya is itong level ng support natin. Sorry. Ayan, so meron tayo ditong dalawang rejection.
Sa 4-hour time frame, pangalawang rejection. Ayan. So, yung volume na nakikita natin is ito. Pwede natin measure to. Yan. So, pwede nating lagyan dito and for 4-hour time frame na pwede natin i-observe na level, ito. Ito yung resistance level natin. So, last defense, 0.7 feed. Ayan. 0.7. Ayun. So, yung mga i-focus lang natin kung magkakaroon na tayo ng short-term sell position dito, dahil nga hindi pa nga niya tinatch yung support level natin ng 1 day, okay? Nasa gitna pa siya. So, dahil nga nagkakaroon pa tayo ng short-term downtrend dito, sa 4-hour time frame. So, tingnan natin kung lalaruin ba natin yung consolidation ng 4 hour o ng 1 week. Okay? So, sa ngayon, dahil nga nagbibigay pa ng short-term downtrend yung pair na to, ang babantayan lang natin dito is ito. Magbibigay ba ng position or yung 0.7 natin. So, we'll see kung iti-test niyo ulit ito to continue or itong 0.7 natin. So, sa ngayon, for intraday trade, sa pair na to, Euro-USD, short-term down muna ako dito. Kasi ang nilalaro pa naman ito sa 1 week is consolidation eh. Okay? So, careful lang din tayo guys kasi nagkakaroon na tayo ng pangalawang rejection sa support level, di ba? So, ito pala, ang support level natin is ito. Ayan, kung saan yung paulit-ulit niyang nare-reject. So, we'll see kasi pangalawang baba na siya sa support pero nagkakaroon tayo ng volume. Ito is aggressive bullish candle. Yung binigay niya. Okay? Pero tingnan natin kasi hindi naman din sinundan agad ng another bullish candle. So siguro kung sinundan to ng another bullish candle, masasabi natin na potential talaga na i-break niya itong resistance and hindi tayo magkakaroon ng short-term position. Pwede mag-continue na siya sa consolidation and pwede niya ulit i-retest itong major zone natin, major resistance natin. Pero sa ngayon, tingnan pa natin kasi hindi naman nagbigay ng another bullish candle. Tingnan natin kung magre-reject sa resistance. Okay? So, yan lang for Euro USD. Next natin, dito sa XAU, no, hindi ko na to papalalimin pa yung chart analysis ko for XAU kasi ngayon nag-out muna talaga ako. Ang hirap naman mag-technical, 'di ba? Kung hindi naka-align sa or hindi mo rin pala tinitrade yung pair na to. Okay? So sa ngayon for XAU USD, sa akin kasi hindi pa ako nagtitrade ulit ng XAU USD. Bakit? Kasi nga makikita natin, sobrang ano na, sobrang taas na ng gold. Okay? Pwede niyang targetan ngayon. Pwedeng mag-5, mag-4-4, ganun. Yung last week natin, ang potential dito na react, itong 4-2. Ngayon, pa 4-2 na siya. Ayan. Sa mga ano natin, mga call session natin sa intensive program. So ngayon, hindi pa ako nagkakaroon ng aggressive entry dito for long or mag-short kasi kung maglo-long naman tayo, sobrang late na, nasa tuktok na siya. Kung mag-short naman tayo, mahirap din mag-short dito kung ganito yung behavior. Okay? So, tingnan na lang natin kasi based dito sa higher time frame, 1 day time frame, wala pa rin talagang naging major pullback. Ito mga minor pa lang to, hindi pa ito maano ko na pullback. Mga minor pullback pa lang to. So, ang inaabangan ko dito sa bias time frame ko, kung i-day trade ko man to, magbibigay muna ng major pullback bago ako magkakaroon ng bias ulit. So, dito, dahil nga overall naman din talaga ang trend direction nito is
long bias position pa naman din talaga. Pero sa ngayon, wait muna ako kung magkakaroon na pullback dito sa one day kasi sobrang taas niya. So wala namang one straight line sa market, 'di ba? Magbibigay at magbibigay ng pullback. So kaya nagpupunta muna ako sa minor pair and kung meron mang setup sa major pair. Okay? So sa ngayon, neutral ako kay XAU-USD kahit pa na ganito yung pinapakita niyang momentum. Okay? Kasi ang inaabangan ko dito, yung bias ko, magbibigay muna siya ng pullback before ulit ako mag-long position. Okay? Lalong-lalo na sa ngayon, hindi ko napasukan itong mga minor pullback na to. So, late na naman ulit ako, kaya hindi ko na masyadong binibigyan ng oras pa si XAU-USD chart. Unless, mag-pullback siya sa level na to, magkakaroon ng reaction ba or dito? Okay? So, sa ngayon, in short, pause muna ako kay XAU-USD. Okay? So, last ano natin, minor pair, Euro-JPY. So, for Euro-JPY, ayan, lipat lang tayo. Euro-JPY. So, sa Euro-JPY, based sa funda natin, no, ah, pumasok tayo ng risk off. So ngayon, yung JPY is isa sa risk off currency pair natin. So tingnan natin, no, kasi yung ibang JPY na pair, naanuhan na yung gap, nababalikan na yung gap. Ibang JPY na pair, ha? Like yung AUD JPY, tama ba? Wait lang. Para confirm natin. Ayun, nababalikan na yung gap. Yan. So, dito sa Euro JPY, hindi pa siya totally nababalikan yung gap. Okay? So, sa Euro JPY kasi natin, ang JPY ngayon yung pinaka-risk off at yung Euro, hindi naman siya yung totally mahina kasi AUD yung pinakamahina ngayon. Pero tingnan rin natin kasi risk on naman din tong Euro. So, based dito sa, balik ulit tayo sa bias natin, based sa bias naman din natin, uptrend direction naman din talaga siya. Okay? Pero, meron tayo ditong major zone. Nasa major zone siya ngayon. Sa resistance natin, ito. Ayan, so ito yung resistance natin. And kung makikita natin, nagkaroon tayo ng first rejection, nag-volume, pababa. So, tingnan natin if magkakaroon ulit dito ng rejection sa resistance na to. Okay? Kasi kung makikita natin sa mas lower time frame, nagkakaroon na ulit ng reaction yung mga sellers. So, hindi pa naman natin masasabi na reaction ito ng sellers dahil nagkaroon ng week, okay, nitong last week na candle natin na binigay, pero hindi pa rin yan sapat. Kailangan pa na natin ng another confluence pa na based sa price action, nagre-react na talaga yung mga sellers. Okay? So, sa ngayon, karoon tayo ng gap, pero mabilis yung reaction. So, pwede tayo pumasok dito as fake breakout. Itong price action na to. Kasi mabilis yung balik niya eh. Okay? So, ito yung i-chart read natin sa mas lower time frame. So, nahanap natin yung resistance. Pwede tayo ito, pwede natin i-flat ito as support zone for one day time frame. Ayan. So, dito nagkaroon ng pullback. Ngayon, potential na pwede ulit niya itong balikan. Yung support natin for one day. So, ito yung i-chart read natin sa mas lower time frame, no? So, sa lower time frame, makikita natin 4-hour time frame. Ayan. First support zone natin is ito. Support zone. So, ito yung last volume na binigay. Ngayon, based sa price action, pang pullback naman din talaga yung binigay niya. Pero kung magkakaroon tayo ng aggressive move dito, pwede talagang balikan niya ito. I-test niya ulit yung level na to. Okay? Kasi tingnan natin yung laki ng gap na to. Oh. 'Di ba? So, based lang kasi sa observation din namin, no, na everyday.
Ito na yung lagi kami nag-chart trade talaga. Ito na yung bread and butter namin, no? So, makikita natin kung i-ano niya ulit ito, yung gap na to. Babalikan niya ulit. Kasi lagi-lagi talaga pag may mga ganito kalaking gap, nagkakaroon tayo ng balik ulit dyan. Okay? So, ngayon, tingnan natin kung magbibigay ulit ng retest nito. Kasi based sa funda natin, JPY, pinakamalakas, Euro, nagre-risk off tayo. So, we'll see. Kasi hindi pa naman natin masasabi na magda-downtrend na siya. Okay? Dahil dito sa galaw na to. Okay? So, sa ngayon, based sa price action, pang pullback pa naman din talaga yung galaw niya na to. Okay? So, hanap pa tayo. Top-down analysis tayo. Ayan. So, habang inaanuhan pa natin kung magkakaroon ba tayo ng sell position dito, so yung mga level lang na pwede nating abangan for lower time frame, ito, ito yung resistance natin. Ayan. So, sa ngayon, tingnan natin kung magkakaroon ba ulit ng retest dito sa support. Then, pupuntahan niya ulit itong resistance, mag-react, magkakaroon ng sell position. So, hinahanap ko dito kay Euro JPY dahil nga sa funda natin, JPY yung pinakamalakas. So, tingnan natin kung magbibigay ng position to for sell position. At sa higher time frame nga natin, sa resistance level, meron tayong potential for fake breakout. Okay? And then, solid resistance na rin talaga sa 1 week na nagkaroon ng reaction doon sa resistance natin. So, ngayon, tinetest niyo ulit yung resistance for 1 week. So, we'll see kung magkakaroon tayo ng short-term position dito for Euro JPY. Okay? So, sa ngayon, antayin lang muna natin na magkaroon ng retest dito sa support. Ibe-break niya ba ito? So, kung i-break niya ito na may volume, so mas okay na mag-wait ng retest, then continue sa tayo mag-sell position. Pero, kung magkakaroon ng reaction dito sa support level, mas okay na i-retest niya ulit itong resistance and then dito magkaroon ng position to sell. Ayan. So, ito yung inaabangan ko na position for sell position for Euro JPY. Okay? So, marami-rami na tayong binigyan ng insight. So, hindi na natin isama si AUD USD kasi matagal-tagal ulit yung live natin ngayon. Okay? So, pag in case ano ba yung mga tinitrade mo kapip na pair, pwede mong i-comment dito kung ano yung mga pair na tinitrade mo. And then, kung meron ka mga request sa susunod na pwede natin every Wednesday, i-chart, i-market insight natin. So, comment down below. And kung ikaw naman, Kapip, hindi ka pa member sa Pinoy Sin Profit, so huwag ka mahihiyang mag-message sa page natin, okay? And then follow mo lang para lagi kang updated sa mga market insight natin. And then potential na kung meron tayong mga entry, potential na makakasabay ka rin, okay? So, risk disclaimer lang tayo. Ito is insight, okay, based sa technical ko. Okay, so kung pasok sa way ng pag-chart mo, pag-trade mo, pwede kang mag-trade. Pero kung hindi pasok yung strategy ko, yung way ng pag-trade ko, hindi pasok sa'yo, so wag mong ipilit. Okay, so mas okay pa rin na na-follow natin yung trading plan natin. Okay, so thank you for watching and see you sa next market insight natin next week. Okay, so comment ka lang kung nakapag-TP ka. So last week pala, no, before ako mag-end, may mga naging pair tayo na na-trade rin natin. And then, naging okay din yung result. Ayan. So, kung ikaw, nakapag-follow ka dito and nasubaybayan mo yung mga market insight natin, so comment down below para mas lalo tayong gaganahan na mag-market insight every Wednesday. Okay? So, thank you for watching and see you by next week. Bye-bye!